This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to our show, Usapang Kalusugan. Pag-uusapan po natin sa umagang ito, napakahalaga ang digestive o ang ating pangtunaw, pang-process ng lahat ng pinapasok natin sa bibig. Kasama ko dito, as usual, ang aking co-host na si Brother Vic Chua, ang trustee po ng Philippine College for the Advancement in Medicine or PICAM. Welcome, Brother Vic. Salamat, nandito ka uli. Thank you for your faithfulness. At saka ang ating special guest po sa umagang ito ay dati na niyong kilala. Siya po ay si Dr. Alfonso Lagaya. Siya po ay isang medical acupuncturist and I can never forget that every Wednesday at 1 o'clock in the afternoon you have that in Manila Medical Center. So if you want to have free acupuncture, our hospital ng Maynila. Free acupuncture. Free acupuncture. At siya po ay unang direktor ng PITAC. No, that's the Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. At siya po ay nandito katulong natin para sagutin ang napakadaming mga tanong na dumadating. Sa umaga pong ito, bago natin pag-usapan itong itong ating digestive system meron na agad na pumasok mga question from the last week na gusto ko lang unahin para matanggal na pagkat it touches on my favorite topic. Sabi dito ng 0917-843-2653. Good PM. Just wondering from my observation at lahat kayo nagsusuot nitong wristband na ito. May I ask what they are there for? Thanks. Alright, let me tell you. This wristband or this baller is what is called, ang nakasulat po dito, Revolution of Goodness. Kayo'y inaanyayahan naming makibaka sa aming revolusyon na paggawa ng kawang gawa at kabutihan sa ating kapwa. Araw-araw po, ang pangako namin dito, isang gawa ng kabutihan sa ating kapwa araw-araw at matutuklasan ninyo kung gaano kadami ang pagkakataon na ibibigay sa inyo ng Panginoon na gumawa tayo ng kabutihan sa ating iba. Bakit namin sinusunod ito? Para ipaalala sa iba. Makikita nila, uy, ano ba yan? At maanyayan nating sumama sa ating Revolution of Goodness. Kung gusto nyo ng bola na ganito, i-text lang nyo kami and we will send you on one condition. Padadala namin kayo 100. Para yung isa susuotin mo, yung 11, ibibigay mo dahil sa mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, mahal mo. At sasabihin mo sa kanila, isa lang naman ang hinihingi natin. Araw-araw, gumawa ka ng isang gawaing mabuti o kabutihan para sa iyong kapwa. Hindi lang yung ikaw makikinabang, no? Di ba, Dr. Al? Tama po yan. Merong makikinabang. Pero makikinabang ka din, because you feel good about yourself pagka ikay gumagawa ng kabutihan, di ba? So, yan po ang sagot namin dun sa nagtanong May na tinatawag ng good karma. Kaya when you invest on one, umiikot yan, tapos babalik din. Hindi lang sa atin, pati sa pamilya natin. Oo, tsaka ang balik, mas marami. Mas marami. 10 Di ba? times, 100 times more. Okay. Alright. Pag-usapan natin, Dr. Al at saka Brother Vic, itong digestive system natin, no? Alam po nyo, bakit tayo nagbibigay ng diin sa digestive system? Yes. Why is it important? Kasi lifestyle natin ngayon, nasisira na. If you're going to look at ancient practices, mga sinauna natin sa probinsya, magagandang mga practices nila. Yung nga lang, because of availability of the food, which is left and right na mga mali, kadalasan nahihirapan ng ating mga bituka, ating mga sikmura. In other words, may katotohanan yung sinasabi na ikaw ay kung anong kinakain mo. Tama Diba? yun. Tama yun. Ay, hindi lang dyan, medyo alas 12 tayo ngayon, alas 11, alas 12. Medyo may kumakain ngayon, pinag-usapan natin tungkol sa bituka. Sabihin ko lang po sa inyo, kung ano ang amoy na nilalabas nyo sa baba, kadalasan yun din amoy na nilalabas sa bibig. Yung sinasabi, bad breath. tumatanda ay nangangamoy lupa.
So, ibig sabihin, pag mali ang pagkain, lumalabas yan, umaalingaso ngayon sa pawis at saka sa hininga. Bakit sa matanda lang? Siguro, pag matanda na, sobrang lala na, punong-puno na yung mga intestines, yung inyong, dito, bituka, punong-puno na ng accumulated fecal matter. Yes, tama po yun. Tama yun. Pag nag-accumulate na yan, Siyempre, bumabaho. meron tayong sirkulasyon na pupunta. Ang unang pupuntahan lahat ng sirkulasyon sa bituka, sa liver. Tinatawag yan sa mga doktor, portal circulation. Pag napunta yun sa liver, meron parang yung screen yan na sinisieve niya, inaalis Sinasala, no? Sinasala niya yung mga toxins na dapat ma-neutralize. Kaya, halimbawa sa alak, pag uminom tayo, na-neutralize ang liver yan. Ganun din sa mga toxins sa bituka. Yung alcohol. Na-neutralize. So, pag doon yung mga toxins sa bituka, inaalis yan. Kaso, pag tumanda na tayo, pumapalya. Nagkakaroon ng fatty liver, fatty fibrosis, o kaya liver fibrosis, o kaya fatty liver, mga ganyan. Nangyayari, so nasisira hanggang sa magkaroon ng liver cirrhosis. Pag nangyari yan, wala nang screening mechanism, lampasan na ngayon dumi, lalabas kayo sa pawis, lalabas sa hininga. Kaya sinasabi ang mga matatanda, amoy lupa. Pero isa pang bagay na kailangan nating nandito na tungkol sa ating digestive system, and you better be the one to explain it, Vic or Brother Al, na sinasabi nila na ang immune system, ano ba yung immune system? Yung kakayahan ng katawan na puksain ang anumang mikrobyo o virus o fungus dyan o ano pa mang organismo na siya nakakapinsala sa katawan para mapatay naman ang ating immune system. Sinasabi na ang 80% ng ating immune system ay matutuklasan sa ating bituka. Right. Tama yan. Therefore, the health of the intestines is important para ma-maintain at maging malusog at ang kakayahan nating lumaban sa anumang sakit ay lalong tumibay at manatili. Yung immune system na sinasabi ninyo, para mga lymph nodes yan. Kung ba sa military, naglalagay sila ng mga kampo in strategic places. Halimbawa, meron tayong kulani. Pag sinabi natin lymph nodes, kulani yan. Meron tayong dito sa liig para sa ganung catchment ng mga sugat sa ulo. Tapos meron tayong sa kilikili, catchment sa kamay. Meron din tayo dito sa singit. Sabi sa Tagalog na relo. Kung ito'y kulani, ito yung relo. Ganon. Ibig sabihin niya, sa bituka, ang dami din. Ang daming checkpoint. At kailangan doon nilalagay ang ating mga divine intelligence, doon nilagay sa bituka kasi doon sinasala yung mga toxins galing sa labas. Yung galing sa labas kasi, mag-uumpisang puminsala yan through your digestive system. Yes. So yun man, tuklasan mo yung tinatawag na natural killer cells, yung mga macrophages, na siyang ginagamit ng ating immune system. Una-una, paano ba ang sistema ng immune system? Di ba? Kailangan muna may process of identification, no? Kanya kayong mga sentre, halt! Sino ka? Tama yun. You have to identify. Yes. Pagka na-identify nila na foreign matter ito, ay sigurado babarilin na yan. At pupuksain. Okay. So, yun po ang nangyayari. Lumalabas yung, merong cell ginagamit ang natural immune system to identify. They use also certain cells in order to kill. And then they have another cell to tell the killing cells to stop. Tama yun. So, ganun ang regulasyon ng ating immune system, no? Ang ganda. Pagka nagkagulo yun, pag mahina ang immune system mo, either yung dapat ma-identify, hindi na-identify. Yung dapat pumatay na natural killer cells, lalakpasan, hindi babarilin. Di ba? Totoo yan, meron tayong tinatawag na identifier. Kung basta sa military nga meron tayong uniform. Kaya alam niya sino yung mga mukhang Pilipino at sino yung mga dayuhan o mga banyagan. So pag nakita ng kalaban yan, dadarit ka yung mga sundalo, aawayin yan, papatayin nila. Ang problema, dalawa. Isa, malakas ba yung ating mga sundalo para supuin yung kalaban? Ikalawa, baka naman sobrang dumarating ng mga kalaban. Ibig sabihin sanitation. Baka naman, kaya tayo kumakain ng ganyan, umiinom tayo sa isang magandang lugar para mawala yung mga dumi sa labas. Bakit hindi tayo kumakain sa lupa? Hindi katulad ng mga hayop. Kasi puro dumi yan. Inaalis natin yung mga dumi para malinis, para maiwasan yung mga kalaban na papasok sa atin. Okay. So dito po unang-una yun ang nakikita natin. Ngayon, ang pangalawang napakahalaga tungkol sa ating bituka, I think 80 to 85% ng karamdaman na ating nararanasan sa buhay, dito nagbumula Through some kind of, di ba, inflammation. Kadalasan po yan, in acupuncture, what we do, we press on this point. So, marunong mag-acupressure, alam po yan. Pag dinikit tong kamay na to at pinrest nila, at sobrang sakit,
compare sa ibang tao, sobrang sakit yan, ibig sabihin may problema na sa bituka. Oo. Medyo alalay na yung mga kinakain natin na sobrang dami ng fish, chicken, beef, and pork. I call it animal meat. Kasama ang fish. Fish, chicken, beef, and pork. Pag nasosobrahan yan versus gulay sa kaprutas, sumasakit yan. So kapag pinrest ninyo, at aray, masakit, yung katabi mo ng pinrest mo, hindi ganun kasakit, watch out. Mas maganda ang diet niya kaysa sa'yo. Okay. So dito natin nakikita, although very interestingly, alam mo nagkaroon ng study that while meat eaters and vegans and vegetarians, normally the vegans and vegetarians had a lower cancer rate. Actually, halos pare-parehong cancer rate kasi yung meat eaters, konting kanilang kinakain. Doon sa sample na ito, and this is about 250,000 people. Pagkatapos, marami silang gulay at saka prutas. Ang baba ng kanilang count sa lahat ng cancer. But the interesting thing is yung pure vegetarians, ang kanilang colon cancer, Colon. colon lang. Shut up. We mean colon, mas malakas, mas mataas ang Yes. colon cancer nila? Yes, that is what, and this is a decade-old study, no? In other words, it was a study na 10 taon. So, klaruhin ko lang po, kapag malakas sa karne, tumataas ang colon Hindi. cancer or the other way around? Hindi. On the contrary, doon sa buong populasyon na yon, ang kanilang meat consumption, though they ate meat, was small. They also had a lot of vegetables and fruits. Doon sa mga vegans, walang karne, pero vegetables and fruits. Yes. Itong vegetarians, na pure vegetarians, were the ones who experienced very elevated levels of colon cancer. Medyo two schools of thought yan. Maring that one is... Hindi nila sinasabi kung bakit, Opo. no? Kasi- Hindi nga nila masagot kung bakit eh. Opo. There's another group who claims that their group is better, although self-serving, and I'm talking about the Loma Linda University. Oo. Ito puro mga Adventist. And they claim that yung kanilang population, mas mababa ang rate ng cancer. No, we're not talking about the general population, no? We're talking only about that population that they looked at, na 250,000 that they followed for 10 years, na ang diets are, yun nga, very low meat, yung one side, one part, very low meat, yung isang vegan, fruits and vegetables, at yung isa, vegans, no meat, pareho ito. So, ang sinasabi niya, all of them, because they all had lots of vegetables and fruits, mababa ang cancer rate. Except the vegetarians. Okay, yung pure. Na Sinasabi niyo pure vegetarians, whose only colon, Okay. the cancer rate was high. Now, they're not offering any explanation sapagat hindi rin nila alam. Kung Maybe bakit. I can give an explanation to that. Oh, ala, Opo. sige. Kasi po, God-given design. Tayo ay hindi baka. Ang basihan natin dyan, ngipin. Makikita yung baka, ang ngipin niya, puro flat, walang tulis. Compared sa mga karniboro, mga leon, mga aso, mga yan, puro tulis yan. That's for tearing apart. For tearing apart, isabihin, they need to catch moving target. Compared sa baka, mga vegetarians na Malakad ginuguya lang. yung mga hindi tumatakbo. Kaya isabihin, ang engineering design ng ngipin was intended for a particular food. So, Ang mga baka for chewing also. for chewing, for cutting, chewing. What yung they mga call chewing the incisors. cud in Okay. scriptures. Yeah, if you have the cutting, sa biblical, meron tayong cutting, itong mga incisors natin, for cutting yan, meron din tayong grinding, yung mga molars. Ngayon, meron din tayong canine. At yun, ang dami mga karniboro, puro canine yan, puro mga tulis yung pagkain niya. Ibig sabihin, some intelligent being up there made the design for the animals na kapag ikaw ay karniboro, ikaw ay dapat maraming tulis. Tayo hati. Chewing and biting. So, dapat meron kang konting karne. Correct. Oo. Yun yung explanation ko Yun ang doon. sinasabi mo. Oo. Pero at a certain percentage. And what percentage should it be? Ang basihan ko kasi, medyo naniniwala kayo sa mga South Beach diet, sa mga blood type diet, sa mga Paleolithic diet. For me, that's okay. Pero I promoting to my patients, bilangin yung ngipin nyo. If you have 1, 2, 3, 4, 4 na canine teeth, sabi ng dentista, canine pa rin daw yan, kahit na hindi as effective as the real canine. Pero 4 daw yan. Total number of teeth is 32. Ibig sabihin, i-round off mo ang 4 out of 32 or 31 days in a month. You're only allowed to eat fish, chicken, beef, and pork, yun mga hinuhuli ng tulis, fish, chicken, beef, and pork at 4 days in a month or once a week. Yun ang yung sinasabi natin na tumataas yung level ngayon ng pag gumaganda ang balanse ng katawan kasi that was meant for humans. Alam mo, ako, I'm not so sold on eating meat once a week, although that's fine. Ang saan I prefer to look at it from a pyramidical standpoint. Okay. Okay? What you eat every day is up to you, but
40% of it should be greens and vegetables. Okay. 20% of that should be fruits. And then the rest of it should be Carbo. carbo and some fats, no? And then ang meat mo is about 5 to 6% only of the total diet. Pareho tayo. Pareho Maski tayo. na mag-araw-araw ka ng karne, pero maliliit na piraso lang para meron kang source ng protein. Although, vegetables like beans and malunggay at munggo are also very good protein sources. Yes. Di ba? Saka yung mga oil, nakuha din niya sa mga Oo. nuts natin, sa mga beans. Oo, yun. Sa mga kumakain ka ng mani o almonds o pili nut or cashews, at lahat yan. So maganda yung sinasabi nyo, per plate na percentage natin. Pero it has Yes. to be percentage by weight. Hindi yung occupancy sa plato kasi fluffy ang ng gulay eh. So, parang ang dami-dami, pero oo. kakaunti pala. Pero by timbang, mas mabigat yung mga karne. Unfortunately, marami tayong mga kaibigan na malakas sa inuman. Eh di sabi, pag nagiinuman, masarap ang may pulutan. Anong pulutan nating gulay? Hindi. Ang pulutan natin yung mga masasamang pagkain. Like, ikaw, sinasabi mo, masama ba yung chicharon? O masama ba yung lechong kawali? Pag ikaw Minsan, pero wag palagi. You know, itong another view, no? We have what you call essential, non-essential amino acid. Di ba? So in other words, essential and non-essential amino acid plays a very important role in our protein requirement in our body. Now, look, animal meat, no, have other kind of amino acid wherein sa vegetables hindi nakukuha. Oo. So in other words, tama sabi natin na kailangan may dagdag para at least magkakaroon Pero ng kontrolado. kompleto ang Ay, amino acid. I want to raise another issue tungkol sa ating digestive system dito, Dr. Alat Sayosa, Brother Vic. Alam mo, many times ang ating bituka, naku, napakaraming parasites. And we are talking of parasites na hindi lang bacterial in character or viral or fungal. I am talking about wiggly parasites, na iba't ibang klase. And in studies in America, although it's a very advanced economy, 80% of the people have got stomach parasites. Tapos lahat ng kusinero, kapag naglilinis ng isda, ng baboy, yung unang inaalis nila, yung buong, simula dito sa leeg hanggang sa puwet, inaalis nila yon para mawala yung mga parasites, makakadagdag yan. Unfortunately, dito sa atin, meron pa tayong tinatawag na yung isaw. Isaw. Inihaw. Hindi dapat naman nililinis ng maigi yung isaw bago nila ginagawa. Hopefully. Pero doon sa mga street foods ba, nakikita ba natin nalilinisan ng maayos? Kaya medyo alalay tayo po sa mga ganyang pagkain. Alright, the other thing therefore that we have to take a look at is, aside from maintaining yung bacteriological balance mo, good bacteria versus bad bacteria, and they're now saying that that's a ratio of 10 good to 1 bad is the appropriate ratio. And therefore, how much you have to take by way of supplementation is a question of how it's manufactured, because sabihin man sa yung 5 billion ito, pagkatapos dumaan sa digestive system mo, baka kalahating bilyon na lang. Maraming nawawala, so parang nag-aaksaya ka lang ng pera. Meron ngayong mga nabibiling ganyan na they have encapsulated the probiotics, so it survives the digestive system. Sapagkat itong digestive system natin, naku, napakatindi ng asido dyan. Ay, huwag kayong matakot. Tenderizer yan eh. Kaya ng tiyan hawakan yan. Sapagkat yung tiyan ninyo, meron niyang mucosa covering. Lining, yes. May lining yan. Kanya hindi po na-apekto yung laman ng inyong tiyan. So, yun ang, aside from the balance from that, the matter of ingesting, hindi lang makukuha sa pagkain kung minsan kailangan mo talaga mag-supplement. But alam mo ang maganda, there are so many supplements today. They're a little bit expensive but not, that contain all of it. All of the nutrients you need, about 98%, isang inuman mo lang. Na, in other words, hindi ka na mag-aalala na nakukulang ang gulay ko itong araw nito o kulang yung prutas ko. Ay, naku na sobrang ganito. Ang punto lang dito, alam mo, nakakita ka na ba ng litrato ng colon na nagmumukhang parang mga ganyan-ganyan na punong-puno ng dumi. So, yung ating elimination, napakahalaga. Doon po ang kalusugan ng ating large intestine. That we are able to eliminate properly because we have digested properly at hindi nagkakaroon ng pamumulok sa ating intestine.
sa mga nakikinig sa atin ngayon, sino sa inyo po dyan ang nakakaramdam na para bang palaging kabag ang tiyan? O kaya pag dumudumi, sa mga tabi-tabi po sa kumakain, ano po, pag dumudumi, maliliit, masangsang na para pong pusa. Ganon. Yung pirapiraso. Ano ba kinakain ng pusa? Pirapirasong maliliit na ganyan. Ano ba kinakain ng pusa? Ba't ganun siya kasangsang? Alamin nyo ngayon kung ano yan. Pero pag tayo kumain ng maraming gulay, it serves as a natural escoba. Pagdating sa Maraming loob, fiber kasi. because of the fibers, the food, ang mga chains yan na ganyan, dapat nililinisan. Kaya advice ko po sa mga nagpapa-blender, iwasan po na masyadong yung matagal at saka fine yung blending ng ating mga juice kasi nasisira yung fibers po niyan. Kaya tama lang po para mag-digest lang natin. Ikalawa, how much fruits are we going to be putting in the blender para inumin o kay juicer? Ilan ang kaya nyo kainin? Halimbawa, apple. Sabi ng 1 apple a day keeps the doctor away. So, isang apple na kayo, 1 or 2 kaya nyo nguyain. Pero pag naging 100 yan, 10 na lang, huwag naman 100, 10, hindi nyo kayang nguyain lahat yan. Yun ang natural tendency ng katawan natin na pwedeng higupin yung mga juice. Kaya ilimita rin natin, huwag palagi. In other words, not pure juice, but syempre kasama yung fiber yung ginu-juice. Kaso sa juicer, nawawala yung Kaya nga, sapal. that's why kailangan pag-ingatan mo kung anong binibili mong juicer Yung panggawa ng smoothie might be better. Yung blenders. Yung mga blender mas maigi. Pagkat habang maiinom mo yan, medyo makapal, medyo malapot ng konti, pero dala mo lahat ng fiber. Okay. So yun lang ang gusto nating paalala. We have to begin answering some of the questions that have been accumulating. Pero nandyan yan na kanya lang, hindi ko makita maski na ano, no? Ito, although ito pwede natin sagutin. My husband, 68 years old, was diagnosed with acute pancreatitis through CT scan. Is this life-threatening and can this lead to cancer? Nagkulay yellowish din po siya sa ospital kasi po tumaas ang SGPT and SGOT niya. Bakit po siya nagdilaw? Yung mas mahirap na question, iwanan ko sa iyo. Yung pagdilaw, sasagutin ko, madali yun. Meron jaundice. May problema lang sa ata yung iyong asawa. Kanya ka naninilaw, kanya tumaas ang SGOT at SGPT mo. Yung discoloration na yan, makikita mo sa balat at maski sa mata, di ba? Okay, yung mas mahirap. So, may sinasabi siya about pancreatic cancer. Yung pancreatic cancer, pancreas in itself, nandito po yan. May silbi ang ating pancreas. Kung ito yung ating sikmura, nasa ilalim yan. So, may silbi yan. Ang silbi niyan para gumawa ng dalawa. Isa yung exocrine, yung sinasabi nating hormones para kainin yung mga protina, yung mga tenderizers natin, kinakain yan para ma-absorb natin yung amino acids. Sinasabi yung essential, non-essential. So yun, para ma-absorb yun. Ngayon, meron tayong isang component in other words, yung protein is converted into amino acids yes, by what is produced by the pancreas. Tsaka, hindi lang yun, tapos na dudurog ng maigi yung protina para makalusot into our blood. Meron tayong mechanical chopping, meron tayong chemical chopping. Yun yung binibreakdown ng into parts para lumabas yung mga amino acids ng protina. So that's one. The other one is mga endocrine, yung galing din yung sa pancreas. Yun yung gumagawa ng ating insulin. Para sa ganun, mapaglabanan natin ang rise ng sugar. Okay. So yun ang role ng pancreas. Pero bakit nagkakaroon ng cancer? Maraming theory. Wait a minute. Before you go ahead. Does pancreatitis mean cancer or cancer is something that pancreatitis can lead to? Well, we don't know. Kasi sabi daw nila, pancreatitis from the word itself, itis, refers to inflammation. In other words, all that means is inflammation of the pancreas. Pwedeng infections. Ano ang pinanggalingan at ano ang lunas are two different things. But obviously, that inflammation, pag hindi inalagaan, talagang magiging cancer eventually. Frequent irritation. Sa medicine kasi, meron kami Latin na sinasabi, dolor, rubor, calor, tumor. Sa mga Espanyol, alam niyo rin yan. Dolor is sabihin, pag meron inflammation, merong kirot, may sakit. Dolor, rubor, namumula. Okay, so pag sinuntok ka dito, namumula yan, that is rubor. Tapos calor, umiinit. Actually, yung pamumula, madali na maipaliwanag yun. That means ang dugo ay nagrarush doon kasi may damage. Correct. Ito, halimbawa, hampasin ko to, mamaya konti mamumula yan. Kasi yung blood vessels yan, bubuka. So, yun tinatawag natin na And rubor. automatically, you get a lot more blood there. Yes, Kanya yes. namumula. And there's a reason for that. Pag gumanda ang That's part of the healing. Correct. Correct. Pag maganda ang blood vessels yan, yung mga ating panlaban, mga defenses, pupunta ngayon doon sa site of the injury. So, dolor, rubor, calor. Meron din tayong tumor. Yung calor naman yung panginginit. Yung calor ang pangiinit, kaliente, calor. So, yung tumor naman, umaalsa, nagsiswell ngayon siya.
tapos dolo, tapos may ipang-5 pa which is nawawala ng function. And all of this, pag pinagsama-sama natin yan, yung uminit, yung nagkaroon ng namumula, lahat yon ibig sabihin may inflammation. Yun ang itis. So, nung sinabi itong caller natin na sinabi, pancreatitis, tonsillitis, appendicitis, yun yung mga ibig sabihin may inflammation. Whether ang cause yan ay infection or thermal o kaya nabulbog, lahat yung may inflammation. Pag paulit-ulit nagkakaroon ng inflammation yan, pwedeng mauwi babagsak ang function. Correct. Pag bumaba na ang functionality niyan, tapos doon, nandiyan din yung mga cells na nag-aantay na mairita. I'm referring to primordial cancer cells. Ibig sabihin, maliit na cell yan na kapag nairita palagi ng palagi, yan ang pwedeng lumaki ng lumaki. So, what happened nung nagkaroon siya ng, ito yung kanyang pancreas, meron tayong tinatawag na head, meron tail. Ang kadalasan nagkakaroon ng cancer dun sa head. Nandiyan yung mga duktungan na nakokonekta sa ating gallbladder, sa ating liver. Kaya kapag yan naipit, dahil may cancer cells nga naipit na yan, mamumula na nga yung pasyente kasi naiipit na yung flow ng kanyang bile duct, tinatawag. Alright, so dito natin nakikita that it can lead to cancer, but it does not have to lead to cancer. If you take, kung ginawa mo na yung remedyong kailangan para mabawasan ang inflamasyon doon sa pancreas. Huwag aabusuhin ng katawan. Ayun. Ito. Wala lang, sandali lang, Brother Vic. We will have to take that again. But sinisigla na ako dito for some reminders. Huwag po kayo mawawala. Babalik kami. Exciting.